Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is April 12, 2026. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Gateway Garden Heights sa Forum Robinson Seaside, sa may Barangay Laya, Mandaluyong po yan. At dadalhin ko natin sa may SMDC Jazz Residences, sa may Nicanor T. Garcia Avenue. Napunta tayo. Santa Cruz, Makati. Okay, so magbabalik po tayo. Mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. I mean, pag andun na po tayo. Sapagkat ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Ano naman ang inyong kapuso? Zen o Vanille? Mas presyo sa kada litro ng diesel sa Martes. Magandang balita po yan kahit sa tingin natin ay sa mga nakalipas na linggo talagang tagtakupan po nilaki ng produktong petrolyo. Kahit pa paano yung mga ganyang balita po yan, lalo pa sa yan po ang isa sa mga nagiging problema ng ating mga kababayan na nasa pampublikong transportasyon. Para po sa inyong mga text ay subaybayan lang po kami sa aming mga social media accounts. Kaya po ng Facebook, ng TikTok at na rin ng X. Para po sa mga karagdagang mga impormasyon, malapit lamang po ang Soberano DCWB para makita ang aming official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama, totoo mga kapuso. Ang isa rin po sa maganda pang balita ay baka masimulan na rin po sa susunod na linggo yung pong pagbibigay diskwento sa mga pampublikong sasakyan ay kasama pa po dyan yung tinatawag na service contracting na po. Para po ba sa mapag-usapan natin ang yan, inasanagyan na po natin ngayon si Pinoong Venencio Boy Vargas, ang National President po ng Alliance of Transport Operators and Association of the Philippines. So, Alto Napa, alamin lang po natin kung ano ang kanilang reaksyon kaugnay sa magiging rollback sa susunod na linggo na aabot sa 20 piso sa diesel. Magandang hapon sa inyo, Ma'am Boy. Ay, sir, magandang hapon po, Sir Gato. Itong Sir Alan, sa iyo talaga, Sir Gato, at tagapakinig. Oo. Ano ang masasabi ninyo na next week magkakaroon na ng bahagya, pwede natin masabing bahagya na at kaunting pagbuka nung pagtataas ng mga petrolyo at sa halip na pagtataas ay imbang naman ang sasalubong sa atin next week ayon sa Department of Energy. Kaboy. Siyempre po, medyo ay paano, kung hindi man sapat yung pagbaba, ay makakatulong na po ito sa amin dahil una-una, yung kung nawawala sa amin, ay kahit paano po, may isa ng konti, ating ano po, ganda po ito para sa mga driver, no? Sir Alan. At ito ba ay kahit pa paano dun sa mga ilang mga driver na kasamahan ninyo na bahagyang tumigil muna sa kanilang pagbiyahe kaya makakakumbinse na kahit pa paano ay bumalik sa kalsada, Magboy? Tama po kayo, Sir Alan, ano, ang tingin ko po dyan, dahil sa pagbaba po na to, baka po yung iba na talagang iba po ay hindi na, pero baka po hikayat natin na bumalik. Ito po, babalik po sila. Dahil unang-una nga po, dahil siguro sa iyo, talaga ng buhay sa ngayon, at unang-una, sir, sa totoo lang, yung mga driver po dyan, kahit na talagang dahil sa nagtataga pa rin, dahil may paulit ka na bang sundaan, nataraan, at ang bagay po doon, dahil unang-una may pagkain ng pagtutumo, at may pagbaon na pagbaon sa pagmamukha anak mo kahit paano po.
nasa 140, yung pinakamababa 145, may sa ibang lugar, meron 150. So most likely mga nasa maglalaro sa 120 at 130 pesos kada litro ng diesel, Mamboy, sa susunod na linggo. Ay, siyempre po, mapapalang 20, napakalaking bagay niya sa mga kasira, saralan, no? Dahil unang-una, talagang yung mga hindi lahat ng sunod-sunod ay bababa. Maganda po yan para sa driver dahil talaga po yung tapunta lang sa diesel ay mababawi po namin. May kahit paano nagiging positibo ngayon yung ng mga driver dahil pinabanggit baka hindi pa ito naman yung una at makakasundan pa kung sakasakali man hindi na natin ihintayin na umabot ng 200 Mamboy. Yun sana ang gusto ng mga nasa hali ng transportasyon. Tama po kayo. Meron naman yung tutulong ng gobyerno dahil nagkaroon po po yung nagkagagat niya Pangulo magbibigay na po ng service contracting sa sabi, ano po, ito po mga FLCC, no? Malaking tulong na rin po yun. Tapos mabababa po ang diesel ay medyo maganda po ano yun. Maganda pong pangitangin sa ating mga driver. Dahil kahit pa paano, kung sa net service contracting, ang mangyayari po dyan ay maninigil pa rin kami pag bibigyan namin ng discount yung aming dating mga pasahero na maganda po yun dahil ito po ay para sa driver, para sa pasahero at para po ito. Ito kasama na rin po ang operator. Sa grupo ninyo dyan sa Alto Dam, ilan yung kasama dyan sa programa na yan na service contracting na programa, Mamboy? Ay aalamin pa po namin sa Lunes po magkakaroon po sa kami po na LG Party. Dito po namin yung listahan kasi ang sinabi po ng ating naglalagay sa Presidente ay uunahin daw ang pupunod tapos susunod po yung mga ibang lugar na kung saan siyempre po kailangan makita po natin at nagay po natin na kung sakali na talagang yung ating mga driver na gustong sumali dito ay siguro naman po natin na talagang magbabayaran sila. Kailangan kung ano po yung batas ng FCC para makasali dito, susundin po natin sa ralan. May impormasyon kayo kung paano yung magiging sistema dito sa service contracting program na ito? Dahil yung mga nakalipas na panahon, ang pagkakalam namin dun sa service contracting na yan ay sagot yung buong biyahe ng isang jeep at pagkatapos ay walang babayaran yung mga pasero. Pero ngayon, parang discount lang ang mangyayari at paano yung magiging bayaran, paano yung magiging sistema sa inyo, Mamboy? Napag-usapan po namin noong nakaraan, hinihingi po namin na sana tatlong araw na stay-out na tayo dahil wala naman po yung mga driver at sa mga operator po sa diesel. Kaya po tapos,
sa mga driver, ang pineto, kung gusto nila sumama, dahil po, ang sinasabi naman ng ating chairman, FT Party, kung hindi mo kaya magpalagay ng GPS, pwede naman kung i-manual daw. Kada ikot, hindi naman doon sa pero ang problema nga po nun, dito sa manual, eh baka po yung bayaran ay maging matagal. Kaya po yun ang baka nga yung po pagkaganon ko, baka maraming bali po, depende po sa operator of driver yan. At yung pinag-uusapan natin na 4,000 na yun, ay labas pa yun sa pwedeng kitain pa ng mga driver dahil yung 40 pesos na yun na kada kilometro, iba pa yun, di ba? Dun sa pasahe na ibibigay nung bago-bago sa iyo. Yes po, kaya nga po, para po yung validation ko, doon ko nakukunin, doon sa isang bahay ng kumpleto sa'yo. Para yung bibitahin mo, ipunin mo na lang, pag-boundary mo, at kapunin ng driver mo yun. So, ito, positibo sa inyo, ito, Sir Boy. Yung mga Opo, ganyung sistema. actually po, meron po mga pinag-ginawan sulat ng mga transport, pinagdala po sa Malacanang, kasi po, sa ngayon, ang costo po ay 4 billion peso. Kasi kung mapapa-implement po ito, baka 3 araw lang po. Kaya sumulat po kami na sana po sa umabot po ng mga 2 months o 3 months para po makapagtrabaho po ng mga billion natin. Mga 3 months po, kung ba't ang perspective po ng ating chairman, FT Party, sana pa umabot ng gano'n para madagdagan lang sa pondo namin ng gobyerno. At kung sakali Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Bye po. Paalam po muna pansamantala tayo. Gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. God willing. Possibility na si Nanay Antonina Bamon na mula sa Bigan City ay nakatutok ngayon. Si Evelyn Andrade wala na lang kung wala na lang sa baka ako. Baka mga nasa atin ng transportasyon to. At siyempre si Daniel Moon, bumabati rin ng magandang hapon at di na rin itong si JP Acuña na mula taga Napunta City yan. Si Belen Abdosen, bumabati rin ng magandang hapon. At si Christian Ampella na bumabati rin ng magandang hapon mula sa Noventista, Cavite. May report muna tayo sa tali. Ako natin ito Davao City Mayor Sebastian Duterte pinagsahan ang pagtulunsan ng Bridge Coalition sa San Juan City. Ala ni Minister niya ngayong araw, sumusuport sa mga Duterte ng Reform Alliance for Good Pinaunahan, sinabot si Mayor Sebastian sa pagtiteste kasi tumatay bago na Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.